una sa lahat. Sinabi ko nga po with certainty, very pinontrata. Mismo ang Vice Presidente na, sinabi na niya na meron akong kinausap. Siguro ito na inaantay ng marami rin na finally ma-identify natin. Kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So that's why sinabi ko baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad siya. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Duterte goes sa 2028. VP Sara at Senator Bongo nanguna sa survey ng mga posibleng iboto sa pagkapangulo at vice-presidente. Makakatakbo kaya, VP Sara, posible pa rin nga bang sumabak sa 2028 elections kapag na-convict siya sa impeachment trial? Palabas ng China, pananakit ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal, planado at may koneksyon umano sa isyu sa Batanes. Defense Secretary Gibo Chodoro naka one-on-one ni Bok Edlingao. Nangunguna pa rin si VP Sara sa pinakabagong presidential survey ng Pulse Asia. Si Senator Bongo naman ang nanguna sa pagka-vice-presidente. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si mobile journalist Julie Baiza. Julie, sino-sino pa ang pasok sa survey? Gigi, hindi natitinag sa unang pwesto si Vice President Sara Duterte pagdating nga sa Presidential Preference Survey ng Pulse Asia. Sa kabila yan ang nagpapatuloy na impeachment trial. Base sa survey, 49% ng mga respondent ang nagsabing iboboto nila si VP Sara para sa 2028. Pangalawa pa rin si Naga City Mayor Leni Robredo na may 26%. Sunod si Senator Raffy Tulfo na may 14% at sina DPWH Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor Benji Magalong na may tig 1%. Lumabas din sa presidential survey ang mga pangalan ni Senator Robin Padilla, Davao City Mayor Baste Duterte, Pasig City Mayor Vico Soto, sina Ping Lacson, Sol Aragones, Tito Soto at Risa Ontiveros. Pero Gigi, kung sakali man na one-on-one sina VP Sara at Robredo, nangunguna pa rin ang vice na may 52%. Habang may 39% naman si Robredo. Isinagawa nga ng Pulse Asia ang kanilang survey mula June 28 hanggang July 3 at 6. May 2,400 respondents yan at error margin na plus-minus 2%. At Julie, para sa Vice President at Senador, sino-sino ang mga ito? Yes, Gigi, ang kaalyado ni VP Sara na si Senador Bongo nangunguna sa Vice Presidential Preference Survey. Nakakuha siya ng 27%. Sinundan siya ng isa pang VP ally na si Robin Padilla na may 21%. Pumangatlo naman si Bam Aquino at Grace Poe na parehong merong 14%. Kasunod nila si Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at Nicolas Torre III. Pasok din sa survey si Rodante Marcoleta, Tito Soto, Bato de la Rosa at Pia Cayetano. Pagdating naman, Gigi, sa pagkasenador, nangunguna si Padilla na nakakuha ng higit 48%. Pumapangalawa naman si Vico Soto na may higit 47%. Sinundan sila nila Alan Peter Cayetano, Loren Legarda, Manny Pacquiao, Nancy Binay, Sani Angara at Mark Villar. Pasok din sa senatorial preferences sina Ben Tulfo, Jinggoy Estrada, Willie Revillame, Cheese Escudero, Mike Defensor, Mar Rojas, Benher Abalos at Mark Lapid. Gigi. At anong tingin dito ng mga eksperto dito sa survey na ito ng Pulse Asia? Ayon sa isang political analyst, snapshot lang naman daw yung ibinibigay ng survey. Bagamat may epekto yung surveys sa magiging daloy ng impeachment trial, hindi naman daw yan kasiguraduhan para maakwit ang vice-presidente. Kailangan din daw kasing opinion, tingnan ang opinion ng publiko kaugnay nga ng nangyayaring impeachment. Isa din ang survey sa pagbabasihan ng mga senator judges kung paano sila magdedesisyon at magbobotohan sa paglilitis. Pagdating naman kaya Senator Bongo, Gigi, malaki daw yung tsansa na maging running mate siya ni VP Sara sa pagkakandidato sakaling ang maakwit siya. Sa kabila niyan, pwede pa rin mag-iba yung strategy ng dalawa. Posible pa nga raw na maghanap ng taga-norte ang bise bilang katandem. Narito yung pahayag mula sa political analyst. Kung si Senator Bongo at saka si VP Sara yung magtandem, hindi ka makakakuha ng additional vote sa balance Luzon. Kasi yung pagkukuhanan nila ng bloke sa Visayas at saka sa Mindanao, pareho. Kung masolidify nila yung buong Visayas at saka Mindanao, di kukurot ka na lang ng konting percentage sa Luzon.
Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Julie Baiza live mula sa Mandaluyong. Dahil nangunguna pa rin sa presidential survey si VP Sara, ang tanong makakatakbo kaya siya sa 2028 elections kung makonvict siya ng Senate Impeachment Court. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sinasabi ng impeachment court o rules at ng Constitution pagdating sa usaping ito? Yes, Jiggy, kung yung Senate rules on impeachment, yung pagbabasihan ay hindi naman explicitly nakasaad dito kung ano yung mga parusa o na pwedeng ipato nga dito kay Vice President Sara Duterte sakaling siya ay makonvict dahil pawang mga procedures o yung proseso lamang po ng paglilitis yung nakasaad dito. Pero under the Constitution po o doon sa saligang batas, under Article 11, Section 3, and I quote, may dalawa pong parusa rito. I quote, judgment in cases of impeachment shall not extend further from removal from office and disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines. So dalawa po yan, pagtatanggal sa pwesto at yung pangalawa ay yung hindi na po maaaring makatakbo pa muli sa anuman pong pwesto sa gobyerno. Pero ang problema, Jiggy, dahil nga may iba't ibang interpretasyon, yung iba't ibang scholars tungkol dito. Under the Constitution, sinasabi ng ibang mga scholar ay automatic, dahil and yung ginamit, dalawa po yung parusa na dapat ipataw sakaling makonvict ang isang impeachable official. Yung removal from office and perpetual disqualification from holding public office. Pero meron namang ibang nagkokomento na hindi raw po otomatiko at nililimitahan lamang yung pwedeng ipataw na parusa ng Senate Impeachment Court. Ang problema pa natin, Jiggy, itong usapin na to medyo wala pa kasing president o ibig sabihin hindi pa po nangyayari or wala pa in the past na meron pang nagtangka tumakbo at na-disqualified sa pwesto. Sa mga nagdaang impeachment trial, kung babalikan po natin, yung paglilitis po kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona pa lang yung umabot po sa conviction. Doon na uwi sa conviction. At yung desisyon ng Senate Impeachment Court ay hindi naman daw po nalinaw yung issue ng disqualification. Jiggy. At Marian, may paliwanag din ng COMELEC sa usaping ito. Ano yung sinabi nila? Sige, walang direktang sagot yung COMELEC, si Chairman George Garcia tungkol nga sa isyong ito. Pero ang malinaw, karaniwang disqualified sa pagtakbo po from public office ay yung mga criminal convicted na. Kumbaga, final na po yung desisyon, hindi na pwedeng i-apela. At ang malinaw naman, Jiggy, hindi maituturing na criminal proceeding itong impeachment dahil ang nangyayari po ngayon dito sa impeachment trial ay isa pong political at constitutional proceeding. So ang inilinaw din po ni Garcia na ginagawa po nila ay talagang ministerial. Tinatanggap po nila yung mga naghahain ng kanilang certificates of candidacy, yung mga gustong tumakbo dahil karapatan po nila na maghain nga nito. Pero ang nangyayari po, doon na lamang tinitignan, sinusuri kung maaari nga bang o qualified ang isang kandidato na tumakbo pagkatanggap nga po nila nitong mga certificates of candidacy. Narito po yung pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Of course, hindi po kayang pigilan ni COMELEC yung mga gusto mag-file pa rin ng mga kasong disqualification o cancellation of candidacy. Ang ibig sabihin, lahat po ng COC ay tatanggapin namin at hindi para desisyonan kaagad namin habang tinatanggap na ang taong ito ay kwalipikado o hindi kwalipikado. Marian, kung sakali namang magbitiw sa pwesto si VP Sara, paano ang impeachment trial? Itutuloy pa ba ito? Yun nga yung una sa lahat na kailangang tanong na dapat masagot sakali po na mag-resign si VP Sara kung matutuloy pa ba itong impeachment trial niya. Pero meron nga po dyan na dalawang school of thought daw ayon nga po doon sa Senate Impeachment Court spokesperson. Dahil wala na yung unang parusa, yung removal from office dahil nag-resign siya, hindi na kailangan patalsikin ng bisi sa pwesto. Pero pwede pa rin daw ipagpatuloy ang paglilitis dahil kailangan papundinggin at magkaroon ng desisyon para naman po doon sa ikalawang parusa. Yun nga yung tinutukoy natin kanina, yung perpetual disqualification from holding public office. So hindi na maaari pang makahawak ng anumang posisyon sa gobyerno ang bise. Kaya ito po yung dapat nating tingnan. Pakinggan po natin itong pahayag ni Attorney Tonggol. Either mag-resign po or may mangyari po sa kanya, factus officio na daw po yung
proceedings na impeachment. May school of thought naman po na nagsasabi na hindi po functus officio dahil meron pa pong pangalawang penalty para dun sa impeachable officer, which is yung perpetual disqualification. As to which school of thought po yung mananaig, hindi pa natin alam. Siguro when the time comes, it's the time that we will cross the bridge when we get there. Sige, para nga sa House Prosecution Panel, dapat pa rin ipagpatuloy nitong Senado yung impeachment trial kay VP Sara kahit paano o sakali man pong magbitiw siya sa pwesto. Git nga po ng prosecution, hindi pwedeng takasan ni VP Sara yung karampatang parusa sa simpleng pagbibitiw sa pwesto. Pakinggan po natin itong kanilang mga pahayag. If that happens, dapat ituloy ito, no? Pwede bang ibasura na lang natin to lahat dahil lang nag-resign na siya? May hinaharap siya na impeachment trial pero nasa abroad naman. So parang chill nga eh. So ako opinion ko lang baka hindi siya mag-resign. At saka bakit siya magre-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part, guys. Papasok na yung MLC records, saka yung BIA records, saka yung bank records. Samantala, Jiggy, nagsasagawa nga ngayon ng press conference ang House Prosecution Panel, pero bago ngayon, bago mag-adjourn kanina, itong Senate Impeachment Court ay nag-issue ng subpoena itong si Presiding Officer Chis Escudero para nga doon sa dalawang land bank or former land bank branch managers na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano. Sila po yung unang isasalang ng mga testigo ng House Prosecution Panel sa Wednesday, July 29. Para po yan sa paglalatag nung second article na ipipresenta po nila yung umano yung confidential fund misuse o yung maling paggasta ni VP Sara sa kanya higit 612 million pesos na confidential funds. Nakatakda po magbigay ng testimonya itong dalawa doon nga sa mga detalye ng encashment o yung pag-withdraw ng cash para nga po dito sa OVP at DepEd confidential funds. Yan muna ang latest. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Senado. Susunod, umano'y yung tratang hitman ni VP Sara, malapit na nga bang matukoy ng NBI at hiling na taas pasahe ng mga tsuper, pagbigyan kaya ng LTFRB? Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Si NBI Director Melvin Matibag ang nagsabi umiksi na ang listahan ng posibleng kinontratang hitman ni VP Sara para ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Menlas Bañas-Mayan. Ilan ba ang tinitingnang persons of interest ng NBI base sa payag ni Matibag? Yes, Jiggy, sabi mismo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa impeachment court sa kanyang pangalawang araw na pagharap sa witness stand, meron na silang na-identify at iniimbestigahang nasa 20 persons of interest na may kinalaman sa di umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Pag-usapan natin, Jiggy, ano ba yung persons of interest sa tinutukoy dito nila Attorney Matibag? Yung persons of interest daw na yan, one, ay pwedeng makapagturo kung sino mismo yung kinontratang assassin para di umano patayin ng Pangulo, or pwede rin daw na from those 20 persons of interest manggaling yung mismong kinontratang hitman. Yun yung sinasabi ni Attorney Matibag. At iniimbestigahan din daw nila dahil dyan sa persons of interest na yan, yung 20 individual na iniimbestigahan nila, may ilan daw dyan na miyembro ng Davao Death Squad, may ilang miyembro ng uniformadong pulis at militar, at meron din daw miyembro ng Vice Presidential Security Group. Narito ang bahagi ng sinabi ni Attorney Matibag sa impeachment court. Panoorin natin to, Jiggy. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala.
So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun po. We are not limiting it to the Davao Death Squad. Sabi ko nga po, meron pong mga aktibo pa sa serbisyo na men in uniforms at kasama rin po dito ang Vice President Sara Security Group po. At may ano pa mga inalam ng defense team sa pagtatanong nila kay Matibag? Tama ka, Jiggy, nagpatuloy yung cross-examination ng depensa kanina kay Attorney Matibag. At una nga nilang tanong, ito bang isinasagawang patuloy na investigasyon ng NBI doon sa di umano'y threat nga ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos? Ito raw ba ay para masubstantiate o mapalakas yung impeachment case na inihain laban sa bise? Ang sagot dyan ni Attorney Matibag, hindi. Dahil hindi na kailangan pang isubstantiate yung impeachment case laban sa bise dahil yung sa mismong proclamation niya o yung kanyang in-announce doon sa kanyang online press conference na planong pagpatay umano sa Pangulo at meron siyang hinire para gawin yan ay na-consummate na daw dyan yung betrayal of public trust. At ang sabi nga, paulit-ulit na sinasabi ni Atty. Matibag ay may pag-amin na yung Vice Presidente sa kanyang plano di umano na pagpatay sa Pangulo. Narito muli yung bahagi ng testimonya ni Atty. Matibag. Panoorin natin to, Jiggy. The betrayal of public trust as the issue in the impeachment court, we don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is, the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer. At mayan, doon sa testimonya rin ginamit ni Matibag ay ginamit ulit niya yung affidavit ni Davao Death Squad member Arturo Las Cañas. Anong tingin dito ng defense team? Paulit-ulit na kinwestiyon, Jiggy, ng defense panel sa paunguna ni Attorney Mark Vinduan, yung paggamit talaga sa affidavit ni Las Cañas simula pa kahapon hanggang kanina. Dahil una, hindi nga raw yan notarized. Pangalawa, hindi rin daw yan pirmado ni Las Cañas. So bakit nga daw ba ginamit ng NBI yan dito sa investigasyon na ito? Isa pa, sinasabi ng depensa, hindi man lang daw humarap itong si Las Cañas sa NBI to at least confirm na yung laman o yung contents ay talagang galing sa kanya, yung contents ng affidavit, I mean. Pero ang sinasabi dyan ni Attorney Matibag, ginamit lang naman nila yung particular na ipinasa sa ICC bilang basihan nga daw ng pattern of violence ng Vice Presidente. At kung saan kasi nakalagay dyan sa affidavit na yan ni Las Cañas na di umano, isa sa mga arkitekto ng pagbuo nitong Oplan Tokhang ay si VP Sara Duterte noong 2012. At di umano, may mga pag-uutos ang Vice Presidente noon na kidnapin yung mga pusher at user ng droga at ilibing sa quarry site. So, yan yung ilan sa mga inaral at pinagbasehan ng NBI dun sa particular affidavit nga ni Las Cañas. At ang katwiran nga nila, kaya siya hindi mapaharap kasi hindi nga rin talaga siya matuntun, Jiggy. Bilang abogado, alam din naman ni Attorney Matibag na walang weight yung sinasabi niya dahil una, hindi notaryado, pangalawa, hindi first hand yung iniharap niya. Dapat yung katawan mismo ni Las Cañas. At number 3, Mayan, nagkainitan, tila ba nagkainitan yung mga senator judges kanina? Anong pinag-ugatan nito? Sagutin ko lang yung una mong comment kayo na Jiggy, tama ka. Kasi yun din yung sinasabi ng depensa na incompetent si Attorney Matibag na mag-testify as to the truth of the contents ng affidavit. Kasi una, hindi naman siya ang nag-execute ng affidavit, si Las Cañas yun. So kung gusto nilang malaman yung truth nun, dapat si Las Cañas mismo yung nagsabi nun. Okay, puntahan ko yung tanong mo dun sa nagkainitan. Medyo napahaba kasi yung Q&A o yung tanungan nila Senator Robin Padilla at ng prosekusyon. So tumayo si Senator Raffy Tulfo pero hindi naman particularly kay Senator Robin Padilla yung kanyang init ng ulo. But basically, ang sinasabi at nirereklamo ni Senator Raffy Tulfo, unfair doon sa kanilang 2-minute rule. Kasi bakit daw, pansin niya daw kapag taga-majority block,
after 2 minutes, nagre-ring na raw agad yung bell, pinapatigil na silang magtanong. Pero kapag daw miyembro ng minorya, umaabot ng 5 to 10 minutes, hinahayaan lang daw sa impeachment court na magsalita at magtanong. Pakinggan natin yung mismong manifestation na yan ni Senator Raffy Tulfo sa impeachment court. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Jiggy, syempre nagpaliwanag dyan si Presiding Officer Chis Escudero at ang sinasabi niya, sa impeachment court, wala naman silang tinitignang majority block at minority block. Dahil actually, sa impeachment court, pantay-pantay silang mga senator judge. At may mga pagkakataon naman daw na may mga miyembro ng majority block na humihingi din naman ng extension beyond 2 minutes, pinagbibigyan din naman daw ng Presiding Officer. Gayunman, Jiggy, pinagsabihan na rin ni Presiding Officer Escudero yung tagapindot ng bell na mas maging consistent nga raw. At siguruhin na pag 2 minutes na, i-warn na yung senator judge na to wrap up na yung kanyang tanong. Anyway, they can go for round 2 or round 3 ng questioning kung hindi pa sasapat yung oras na ipinagkaloob sa kanila ng impeachment court. At may anong aasahan natin sa impeachment trial sa susunod na linggo? So today, Jiggy, graduate na si Attorney Matibag sa witness stand. Tapos na. Tinapos na yung kanyang cross-examination. Hindi na rin nagre-direct yung prosecution. So inaasahan natin by next week, uusad na ang impeachment court doon sa pagtalakay sa Article 1 ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte na may kinalaman sa di umano'y misuse o maling paggamit sa kanyang confidential funds. Jiggy, kung pagbabasehan natin yung pre-trial order, itong artikulong ito ang gugugol ng pinakamahabang panahon dahil inaasahang 31 days ang kakailanganin ng prosekusyon sa pag-present pa lang yan ng kanilang witnesses. Wala pa yung mga oral arguments in between. But of course, hoping ang impeachment court, it will not be the case. Dahil gaya ng nangyari sa Article 4, imbis na 11 days, kinuha lang nila ng 6 days kasi nabawasan yung witnesses. But anyhow, next Monday, July 27 ay walang impeachment trial bilang pagbibigay daan sa sona ng Pangulo. And then Tuesday, wala ulit impeachment trial para makapaghanda na naman ng kontrasona ang minorya. And then magbabalik ang impeachment trial by July 29, Monday, but on a different schedule, Jiggy. That's going to be 10 a.m. to 3 p.m. na po dahil para bigyang daan din ang sesyon ng alas 4 ng hapon. At yan naman ang latest sa impeachment trial, day 9. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mian Los Baños live mula sa Senado. Nagsimula ng 2 araw na tigil pasada ng grupong Manibela kasunod ng malakihang taas presyo sa petrolyo. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, anong panawagan ng mga tsuper? Jiggy, ang panawagan ng grupong Manibela ay tanggalin na nga yung excise tax sa langis at dapat daw ay ibasura na itong oil deregulation law kasi dahil daw sa batas na ito ay tali yung kamay ng pamahalaan pagdating sa pagkontrol sa mga oil company. At ang isa pang hiling ng grupo ay itaas na ang minimum fare sa jeepney. So maaga nga nagpuntahan dito yung mga miyembro ng Manibela para nga magprotesta dahil ang giit nila ay hindi raw sasapat ang ayuda dahil dito sa tumataas na presyo ng langis. Pakinggan natin ang pahayag ni Manibela Chairman Mar Valbuena. Sa susunod na linggo ay sona na ng ating Pangulo. Kaya namin ito sinasagawa ngayon para maiparating sa kanya, sa ating mahal na Pangulo, kung ano na ba ang solusyon na naiisip nila para maibsan yung napakahirap at napakabigat na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ano na ang solusyon sa loob ng halos 6 na buwan? At Gerard, anong tugon dyan ng gobyerno sa hinaing ng mga driver? Jiggy, kanina nagpunta na nga dito mismo lahat ng opisyal ng LTFRB at kinausap nila itong mga nagwewelga dito. At dito rin, on the spot ay nireceive nila yung petition ng Manibela para nga dito sa 2 pisong dagdag singil sa pasahe sa jeepney. Pero ang sabi ng LTFRB ay parang mukhang
wala raw maitutulong din sa kanila kung dadagdagan ng 2 piso yung pasahe dahil nga sa taas ng presyo ng langis. At kung tataasan daw ang pasahe sa jeep, magsusunuran na rin daw yung iba't ibang mga uri ng transportasyon. Magkakaiba naman daw ito ng kaso ang bawat uri ng transportasyon natin. Kaya ang pinag-aaralan daw ngayon ng LTFRB kung itataas na lamang yung diskwento ibinibigay sa kanila sa kada litro ng diesel na binibili nila. So sa ngayon ay nasa 10 pesos per liter yung discount. At titingnan ng LTFRB kung makakatulong sa mga ito kung itataas ito sa 15 pesos per liter. Dadagdagan din daw yung halos 3,000 gasoline stations nationwide kung saan pwedeng ma-avail ito. Pakinggan natin ang pahayag ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II. Ang utos naman sa atin, no, pag-aralan mabuti. Kasi baka naman yung fare increase, hindi pa yun ang sapat para matugunan yung problema ng mga driver. Kasi patuloy yung pagtaas na presyo ng crudo. Sabi ko, paano kung yung ating fuel discount ang adjust natin, no? Baka naman ang suma total, mas malaki ang tulong sa ating mga driver. So dahil doon, mas maganda magiging epekto sa yung take-home income. At Gerard, kung di ako nagkakamali, si PBBM na nagsuspindi ng taas pasahe, may plano ba Malacanang na alisin ang suspension na ito? Jiggy, sa ngayon wala pang pahayag ang palasyo tungkol dito. Pero kung maaalala natin, noong July 15, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na pinag-aaralan pa ng Pangulo kung tatanggalin nga itong suspension na ito. Ang problema kasi dito, kailangan balansehin ang interest ng lahat ng sektor. At kung itataas din daw ang pasahe sa jeepney, magsusunuran na rin daw na lalong magtaas ang presyo ng mga bilihin. Jiggy, sa ngayon ay may libreng sakay ang DOTR at MMDA para sa mga paserong apektado nitong tigil pasada. At kanina, kinausap natin ang Manibela, tinanong natin kung i-extend pa nila itong tigil pasadang ito hanggang Biyernes. Well, sabi ni Marval Buena, hanggang bukas na lang ito. At sa ngayon ay wala silang balak na extend pa ito hanggang sa Biyernes, July 24. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña, live mula sa Quezon City. Susunod, pananakit ng China Coast Guard sa mga taga-Philippine Navy sa Ayungin Shoal, planado umano ayon kay Defense Secretary Teodoro. At US Secretary of State Marco Rubio nag-courtesy call kay PBBM sa palasyo. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. May koneksyon umano sa pag-angkin ng China sa Batanes ang pananakit ng China Coast Guard sa mga taga-Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ayon yan mismo kay Defense Secretary Gibo Teodoro na naka-one-on-one ni Bok Ed Lingao. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Ed Lingao. Bok, anong pananaw ni Secretary Teodoro tungkol sa gulo sa Ayungin Shoal? Well, Vicky, nga, kausap natin kanina si Gibo Teodoro. Ang sabi niya, deliberate at planned daw yung tinatawag niyang provocation ng Chinese Coast Guard doon sa tropa ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sabi niya, bahagi daw ito ng isang grand play. Actually, sabi pa niya, bahagi ng grand opera ng China ang nangyari doon sa Ayungin Shoal. Ang ginawa raw kasi ng Chinese Coast Guard ay tumuwid doon sa tinatawag nilang no-cross line ng BRP Sierra Madre. Ano yung no-cross line? Well, apparently, according to Teodoro, merong parang exclusion zone. Normally, ang mga warships na dapat walang tumatawid at walang lumalapit. Kung hindi, magiging security threat. At sa kasong ito, lumapit talaga yung China Coast Guard boat doon sa BRP Sierra Madre. Gaano kalaki yun? Well, walang universal na distansya doon sa mga exclusion zones. Although, for example, yung US Navy, 100 yards yung kanyang tinatawag na exclusion zone. Sa atin naman, wala namang nababanggit si Teodoro kung gaano kalaki yun. So, ang sabi niya, ang ginawa lang ng Philippine Navy personnel
ay nag-challenge dun sa paglapit ng Chinese Coast Guard boat at bahagi daw ito ng ating legitimate response sa kanilang paglapit sa BRP Sierra Madre. So maliban doon, giniti ni Teodoro na walang balak at hindi iiwan o abandona ng Pilipinas ang kanyang posisyon ngayon doon sa Ayungin Shoal at hindi nila iiwan ang BRP Sierra Madre. It's been there for the past 27 years. Pakinggan po natin itong pahayag ni Secretary Teodoro. Given the fact that we're still a vessel there, there's a lot of work to be done. Is it safe to say that we will never abandon the Sierra Madre? Of course, unless there is an alternative and we do not lose control over the area. We're always reviewing our options on a weekly, monthly basis, and we'll have to cross the bridge when we get there. However, we have to be prepared to cross that bridge. At Bok, dito sa nabanggit ni Secretary Teodoro na Grand Play ng China, ay na-explain ba niya ito at anong konteksto nito? Actually, he made an interesting point kanina when he spoke of Grand Play and Grand Opera. Sabi niya kasi yesterday's incident or the other day's incident should not be taken in isolation. Hindi raw yan nag-iisa. Konektado daw lahat yan at related lahat yan, for example, doon sa ginawang pag-aangkin ng ilang Chinese academics doon sa Batanes Island Group na ayon sa kanila sa kanilang pag-aaral, bahagi daw ng Taiwan na bahagi naman daw ng China. Therefore, ang China daw talaga ang may pag-aari ng Batanes. So that's one, sabi niya. Pangalawa, yung lumabas na video, yung AI video kung saan pinagmukhang monkey o sunod-sunurang puppet monkey ang mga Pilipino pagdating dun sa West Philippine Sea Arbitral Award na nilabas noong mga 10 years ago, actually dun sa anibersaryo. Sabi niya, itong mga to ay konektado. It's part of what he called a grand play or a grand opera nga that the China daw usually uses whenever there is internal strife or conflict within the Chinese Communist Party or the Politburo. For example, ngayon, meron daw ongoing purge ng ilang members ng Politburo doon sa Chinese Communist Party at ilang mga general na natanggal sa pwesto. So whenever may mga ganun daw mga pangyayari, typically daw, ayon kay Teodoro, may ginagawang ibang aksyon ng China para i-distract o ibahin yung atensyon ng kanyang sariling constituency. Pakinggan po natin ang pahayag ni Secretary Teodoro. The Chinese don't do things at random. There is a grand opera, a grand script, a grand play. Everybody has a script. So this is part of it. It could also be that Xi Jinping, to solidify his hold, he would like perhaps to firm up his legitimacy and creating the scenario where China is under siege. At Bok, anong ginagawang hakbang ng Pilipinas kaugnay ng insidenteng ito? Actually, Jiggy, before I go to that, dagdag ko lang, maanghang yung mga bitaong salita ni Teodoro kanina. As in, for example, tinawag niyang dictatorship, yung pamumuno ni Xi Jinping at brainwashing daw ang ginagawa sa mga Chinese citizens. Anyway, as to your question, sabi ni Teodoro, we're at a certain point where we need to have some sort of collective action and collective will in order for the Philippines and Filipinos to assert themselves, whether it's in the South China Sea or the West Philippine Sea or within its own boundaries, within its own territory. And the military option will always be the last option. Pero at the same time, sabi ni Teodoro, we always need to beef up our military position so that we have a credible defensive posture. As allowed by the Constitution, a defensive posture kung saan hindi tayo challenge ng mga mas agresibong mga kapitbahay. Jiggy. Maraming salamat, Bok Ed Linggao, live mula sa TV5 Media Center. Nagpulong sina US Secretary of State Marco Rubio at Pangulong Bongbong Marcos sa palasyo. Dito muling tiniyak ni Rubio ang matatag na ugnayan ng Amerika sa Pilipinas. Binati rin niya ang Pilipinas sa pag-host ng ASEAN Post-Ministerial Conference. Isa ito sa mga dahilan ng pagbisita ni Rubio sa bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez, na pag-usapan ng dalawang lider ang PAC-Silica Framework o pagtatayo ng Artificial Intelligence Hub sa New Clark City. Napahapyawan din daw ang issue sa pagitan ng Pilipinas at China. We had a very positive meeting last year in Washington, and
And then this is a country that has deep ties to the United States for many, many years. And it's a partnership that is only growing. And in light of recent events, I think more important than ever. Susunod, aumento sa sahod sa Metro Manila pwede raw maging sanhi ng pagtaas naman ng presyo ng ilang bilihin. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Patutupad na sa July 25 ang aumento sa sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila, pero babala ng ilang grupo, posibleng mauwi yan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbabawas naman ng mga empleyado. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Mon Gualdes. Mon, kung tataas ang presyo ng bilihin, hindi kaya parang baliwala din lang yung taas sahod? Nako, Gigi, posible nga magkaroon daw ng domino effect itong ipatutupad na aumento sa sahod para sa mga minimum wage workers dito sa Metro Manila. Ayon sa grupong Foundation for Economic Freedom, malaking pasanin ito, lalo na sa mga maliliit na negosyo. Sigurado nga raw kasi na magtataas ng presyo ang mga bilihin sa mga supermarket o yung iba pang mga negosyo pagdating sa kanilang mga produkto at serbisyo. Sinigundaan din ito ng grupo ng mga retailers. Narito ang kanilang mga pahayag. Gradually over the course of the months, no, yung kasi siyempre yung mga ibang businesses mas mabilis itataas yung presyo nila at yung mga iba hindi. Lahat naman ng industriya kailangan magtaas ng pambayad ng sweldo, including retailers. Jiggy, bukod dyan, nanganganib din daw na magbawas pa nga ng empleyado ang ilang mga maliliit na negosyo o hindi na tumanggap pa ng mga bagong workers. Narito ang pahayag ng Foundation for Economic Freedom. Yung mga iba naman, magiging response niyan, mag-cut down sila ng labor or even yung hours na ibibigay nila kasi tumaas yung cost nila. Sa anunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE, simula na sa Sabado, July 25, ang first tranche para sa 60 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga minimum workers dito sa NCR, habang sa Enero naman ng susunod na taon, yung second na tranche o yung 25 pesos na remaining. Kaya panawagan ng grupo, dapat daw suspendihin na muna itong taas sahod dahil tila hindi naman daw dumaan sa tamang konsultasyon at napakinggan yung panig ng mga employer. Jiggy. At Mon, gaano katotoong hindi nakonsulta yung mga employer sa taas sahod? Ano ang sagot dito ng DOLE? Sabi ng DOLE, Secretary Francis Tolentino, dumaan naman daw sa tamang proseso, Jiggy, yung pagbalangkas sa naturang wage hike. Pero aminado siya na wala kasing organisadong grupo na kumakatawan sa MSMEs o yung Micro, Small and Medium Enterprises na pinakamalaki. 98% sa mga negosyo sa Metro Manila sakop ng sektor na yan. Narito ang kanyang pahayag. Yung proseso po, kasama po talaga ang employers, nag-usap yan. Kasama ang employees, tripartite nga ho . So, nagkaroon ng consultation. So, lahat po ng mga variables ay kinonsider. Inflation, hidwaan sa Iran. So, lahat po yan kinonsider. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualdes live mula sa TV5 Media Center. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod